yung pahayag ni Senator Bato de la Rosa na kung saan tinawag niya si Auntie Claire na bastos at balasubas yung babaeng iyan. Talagang hindi na naitago ni Senator Bato ang kanyang pagkainis kay Auntie Claire. So anong dahilan? Bakit sinabi niyang bastos at balasubas? Pakinggan natin ha. Ito, Facebook Reel posted by Ang Balita Ngayon. Sir President. Si PRRD. Ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. Yung malaking kapastusan yun, Exar. sa babae na yan, yung gano'n na pananalita, no? Napaka-insensitive at Yan, dahilan. Yung sabi ng Auntie Claire na maayos naman daw ang kalagayan ni PRRD. Sabi ng kanyang mga anak, kailangan mag-exercise lang siya. Nagmamagaling. Akala mo kung sinong may malasakit ba? Mag-exercise na lang siya. O yun, napaka-insensitive, bastos, balasubas. Ulitin natin ha. napaka-arrogante at talagang balasubas na sa medyo. Hindi po yun dapat sagot sa isang babae pa naman siya na naturingan. Kung makapagsalita ng gano'n ay parang Sandali. hindi ko I don't comment yung mga pinagsasabi niya kasi nakakakuan talaga, kumukulo yung dugo ko. Pero Kumukulo. wala talaga parang siya hindi pinag-gobyerno. Anong klaseng gobyerno kung yan ang ganyan klaseng magsalita, yung tagapagsalita. Yung malaking kabastusan yun, no? Yung sinasabi ng babae na yan. Pinatikos ni Senador Bato de la Rosa ang anyay kabastusan at kawalan ng malasakit ni Yusek Claire Castro kaugnay sa balitang butot balat na lang si PRRD. Ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. Yung malaking kabastusan yun, no? Yung sinasabi. Ako nung marinig ko yun, hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko kung si Senator Bato kumukulo ang kanyang dugo. Ako naman, napapailing ako. Naisip ko na para bang gustong palabasin ni Auntie Claire na meron siyang malasakit sa Pangulo. Kaya okay naman siya, sabi ng mga anak, dapat mag-exercise na lang. Grabe! 80 years old na yun, may sakit, butot balat, sasabihin mo pa na mag-exercise. Talagang napaka-insensitive, hindi ko ma-imagine anong klaseng pag-iisip itong Palace Press Officer na ito. Magbasa lang ako sa mga comments ha. So, pero ngayon, tawagin ka ng isang senador na bastos, balasubas. Kaya nga, sabi ni Atty. Rowena Guanzon, tama si Auntie Claire, si BP, hindi niya na kailangan ng attack dog. Kasi ikaw, Auntie Claire, corona mo yan. Para sa iyo lang yan. Yan ang iyong attack dog ka. Okay, comments. Fritz Cobrado. Okay, kilala ko ito. Bastos, balasubas, ngagba. Alice Nozid. Ops, attorney ba yan? Si Castro ka. Parang di man marunong. Malayong malayo siya kay Attorney Ruth Castelo. Yung OVP spokesperson. Pag nagpaliwanag malumanay, kailang may laman. Very professional ang dating. Parang kay Attorney Trexie Angeles nung bagong upo ang administrasyong ito, nakangiti palagi si Attorney Angeles, then I can feel her sincerity pag nagsasalita. Si Attorney Trexie Angeles, walang pagkukunwari. Hindi katulad dito ngayon na umiiling na lang ako pag napapakinggan ko siya. Jane Ringor, oo nga naman, kahit papano magbigay galang,
dahil naging presidente siya sa ating bansa at madami naman siyang nagawa sa bansa. Hanggang ngayon, pinapakinabangan natin ang ibang nagawang kabutihan ni dating presidente. Ako, pamilya ko, farm namin sa bundok. Nung una, yes, yung mga previous presidents, halos hindi namin mabisita ang aming farm kasi mga Ilocano kami, mag-asawa, mahilig ng farming. Tuwan-tuwa kami nung nakabili kami ng farm. Kaya lang, sira-sira ang kalsada. Kaya laking tuwa namin, build ng Duterte administration na simentado, na bundok na talaga. Paanan ng talagang yun, hindi namin makalimutan nagawa ng Pangulong Duterte. Plus, of course, yung sense of security dahil mga adictos, benedictos, mga rebuilding, wala, bongkag lapinig sila nung kapanahonan niya. So, wala talagang galang eh. Leonila Estrella. Imagine, halos di na nga makakilos, sasabihan pa niya na mag-exercise, okay lang siya. Kasi kung itong edad ko, 65, pwede pa. Nag-exercise pa ako. Pag 80 years old ka na, tapos nangangayayat dahil sa daming factors, pag-exercisein mo pa, anong mangyari? Gusto niya talagang may mangyaring masama. Kasi pinapa-exercise niya. I don't know, how can I describe yung mga ganong ano. Kasi, yun na, nakaprogram sa utak nila na ganon. Ganonin ang mga Duterte. Palabasin na walang silbi, walang naitulong, ganon, masama. Sabi ng kanyang amo, horrifying times. Panahon ni Duterte, horrifying times. Sa kanila daw ngayon, bright future. Yun, pinagtawanan sila ng halos 1 milyong laugh emoji dahil sa batikos niya sa administration ng Duterte.